Magandang hapon po muli sa ating mga kababayan dyan, mga kapamilya, mga kamag-anak at iba pa na mga kapwa nating Pilipino. Pasensya na po at kami po ay talagang nakiramay sa kahirapan ngayon ng buhay natin. Dami. Kanina lang, nung paakyat ako sa elevator, may isang babae doon, may kasamang anak. At tinanong ko po, kumusta po kayo, ma'am? Ano pong kalagayan nyo sa buhay nyo ngayon? Ay, sir, ang hirap po. Wala masyadong mabili sa palengke at napakataas ang presyo. Ay, ano pong napipil nyo? May intervention ba ang gobyerno? May mga ginagawa ba? Ay, hindi po namin alam, sir, kasi ang napipil namin, walang enough goods sa palengke. Tapos yung isa naman, security guard, unwed siya pero may dalawa siyang anak. Hirap na hirap din daw siya sa hanap buhay. Okay. So mga kababayan, at yung binabanggit po ng Secretary Jing ay talagang meron po itong hindi lang po ito dahil sa dumadaing yung ilang nating kababayan. May mga datos rito, Secretary Jing. At ayon po sa survey ay ito base po sa survey nationwide, 10,810 families. Lumilitaw po na dami ho nito mga walang trabaho, no? At 2.68 million Filipinos ay wala pong trabaho or out of business ngayong Agosto yan. Opo. Oo, so talagang tumataas po ito, no? At mas mataas ito kumpara sa nakaraang buwan ng Hulyo. Ito ay ayon po sa Philippine Statistics Authority o itong PSA. So ito yung gumagawa ng datos sa Secretary. Tama yun, Eli. At ito yung tinatawag nating triple whammy. Kasi apart from joblessness, mayroon din tayong lack of food security. Meaning to say, wala pong items na tulad ng vegetable, napakamahal daw at madalang mga livestock, yung mga karne. Napakataas ngayon ang presyo ng kilo ng baboy. Pero Secretary, at bubutulin kita diyan kasi yung binabanggit mo halimbawa sa karne ng baboy, di ba, nagpatuloy pa rin yung ginagawang pag-i-import ng karne ng baboy. Pero bakit hindi kaya bumababa yung presyo ng karne? Kasi parang lumilitaw at sentimiento ng marami, parang yung mga importer lang ang nakikinabang. Dapat siguro binabantayan na ito ng Department of Agriculture. If you remember, yung butihing senador, kapatid ng ating Pangulong Macoy Jr., sinabi na niya yan ni Amy Marcos na bantayan mo yung mga corrupt dyan sa Department of Agriculture. Kasi yun ang nagkokontrol ng importation, yun din ang mga nakikinabang diyan. At saka sila yung pumipili kung sino yung importation na persons na binibigyan ng facility na yan, no? So, what I'm saying is ito lahat part ito ng inflation. Sabi ng mga economists at the moment 6.9% na ang inflation. Nako, taas na ito. And this will rise. In sometime in July or early August, 6.3 lang. And before that, sa panahon ni Presidente Duterte, maski sa pandemic tayo, wala pa, nasa 5% or ano lang. So, hindi ko alam kung maswerte ba talaga itong bagong Pangulo. Maswerte siya dahil 31 million ang bumoto, pero hindi yata maswerte in the sense na dahil sa kanyang ugali na tamad, hindi gumagawa ng tama. Baguhin ko, Secretary, yung linya. Swerte ang Pangulo dahil sa meron siyang 31 million. Yung tanong naman natin, yung 31 million, swerte ba? Yun ang so many now are sinasabi nila nagdudusa sila at ano bang tawag niyan, nagsusori sila, nagsisisi sa gawain.
Pero dito, ang lahat na ito, binamagit mo, Secretary Jing, kasi talagang, ihemplo lang kanina, nung nakasabay mo sa elevator, talagang ang sentimento ng lahat ay mas humirap ang buhay na mga Pilipino ngayon. At ito, may mga datos mismo mula sa Philippine Statistics Authority, yung yung walang trabaho. At marami rin po yung mga may trabaho na talagang nagsisikap na madagdagan ng trabaho kasi kulang po. Yes. Kulang po yung kanilang kinikita. Nagmumulighting pa yung karamihan dahil it's not enough yung kinikita nila. Yung cost of living kasi ngayon na secretary, talagang sobra. mataas. Tapos this is coupled by the fact na nagtaas pa ang pamasahe. Yes. Hindi naman natin mabiblame yung mga transport sector dahil long overdue na rin, no? Now, isa pang tanong natin, yung pinagmayabang nila na bibigyan daw ng subsidy in fuel, kung napatupad ba yan? And is it enough? Is it across the board na lahat ng mga sectors na nangangailangan ng fuel ay nabibigyan ba? Pero sa halip nito lahat, Eli, ay parang happy-go-lucky naman itong ating namumuno ngayon sa ating bansa. So, walang sensitivity, napakakalos, napaka-irresponsible at pumunta pa doon sa Grand Prix. At ngayon, may sagot na doon sa tanong ni Bersamin na it doesn't matter daw kung kaninong funding. Ito pala ay pondo ng Armed Forces. Pondo ng Armed Forces? O kasi ang sinakyan daw ay military plane sino bang magpapalagay ng fuel niyan? So bukod doon, pati yung mga ginamit, yung sa accommodation lahat. Kung ganun, maliban pa siguro sa hindi lang gastos lahat ng ating pamahalaan, kundi gumastos din yung mga businessmen. Opo, kaya nga yung binamagit mo kahapon, Secretary, na yung kinokontra o hindi sinasang-iunan yung naging pahayag ni dating Supreme Court Chief Justice na ngayon po ay Executive Secretary Lucas Bersamin. May binabanggit po si Senate Minority Leader Coco Pimentel na kanyang uusisain yung ang sinasabing ginastos ng Pangulo sa gagawing 'di ba? Kasi yung panukalang budget para po sa 2023 ng Office of the President, ang magtatanggol niyan yung Executive Secretary. Yes. Na sa normal things is pinapalusot lang yan out of respect to the Office of the President. But kortesiya. Kortesiya hindi na nga tinatanong yan at nagpapalakpakan na. I suppose that's in the House of Representatives. But with that statement of Senator Pimentel ay matutuwa ang taong bayan niya na talagang kailangan mausisa kung saan ba patungo yung pera niyan at nalulustay lang sa mga trip na sinasabi productive pero wala namang patibay kung ano talagang nakarating na mga bringing home the bacon, so to speak. Kasi ang sabi po ni Senator Coco Pimentel, dito alamin lang kasi may binabanggit, di ba, si E.S. Bersamin na hindi problema kung saan galing ang pondo, di ba? Na iyong kinontra at sinang-uyunan din ni Senator Coco Pimentel yung naging opinion mo kahapon dito sa ating palatuntunan. So dito mas maganda kasi lahat naman daw ng Pangulo kahit sa Amerika nagbabakasyon, di ba? May panahon ng bakasyon, magbe-break ka, President's time, pero ipaalam mo sa publiko na aalis ka. At dapat nagtalaga ang officer in charge. Yes, Kasi kaya nga may vice presidente. At may mga ibang opinion na mas nasasiyahan sila kung ang vice presidente ang umuupo. Dahil mas matapang at mas masigasig. Sino ba yung nagsabi? Mayroon minsan nagsabi na si Harry Roque. Ano bang sinabi niya? Nung sinabi nating hinambing natin yung situation ng criminality noong panahon ni Duterte Rodrigo at saka si BBM. Sabi, hindi daw malaki daw contrast pero
say by the assumption of Sara Duterte na para rin yung tatay niya na masigasig din at palaban against criminals and those corrupt officials. Kasi 'di ba nung nasa abroad si Pangulong Marcos, Oh. 'di ba may statement dito na habang siya ang caretaker, Oo. si BP Sara, No. na talagang meron siyang babala sa mga magsasamantala at mga Yes. kriminal dito sa ating bansa. At saka pinulong niya kaagad ang PNP at saka Armed Forces Oo. with the end view of fighting against criminality, fighting against enemies of the state. Mhm. Dapat nga yun ang naging Secretary of National Defense eh. Mhm. Ha? Opo. Okay. Okay, so Secretary, kanina yung pambungad natin na talagang maraming paghihirap na ating mga kababayan. Ito, meron ako nakuha, no? May binabanggit ito pong isa pong ekonomista mula po sa Ateneo de Manila University, si Leonardo Lanzona. Ang binabanggit niya ho, itong Marcos Jr. administration needs to exert more effort to improve the quality of living in the country. So dapat talagang gawing pagsisikap lahat at siguro maisulong lahat ng mga programa ng gobyerno kasi sa ngayon ang gobyerno hindi pa ho na-i-establish yung post-pandemic recovery program at lahat po ng kanilang projections sa ngayon base po sa hope o pag-asa. Diba? At saka puro generalities. Yes, pag nagsasalita siya, I have already called a group to study. I have already instructed them to do this. Pero hindi ba dapat he should be the one spearheading all this? The fact alone that he put himself in the driver's seat sa Department of Agriculture, he should be very visible there. Yes, He should be kung maaari lang kung talagang masigasig siya, he will be making pronouncements every day of what is the Department of Agriculture doing, lalo na ito napakalaki na problema ito sa Central Luzon. Ang mga farmers natin who were victims of the typhoon, na wipe out yung kanilang mga harvest, palay. Can you imagine, they want to salvage whatever is left, pero pinasukan ng mga traders and they were unscrupulously asked to sell their products at 13 pesos so, lamang. Ang tawag dyan, Binabarat. So, kawawa. And there is no visible regulation or prevention by the department. Dapat enforcement of they can use the PNP or to apprehend these traders for unscrupulous economic sabotage yan So dito ho talagang ang binabanggit ho nyo, Secretary Jing, dapat talagang magkaroon na po ng malinaw na mga programa ang kasalukuyang administrasyon para talagang maramdaman na ho natin na ating mga kababayan. Kasi mahirap nga naman kung puro paasa. Yun, puro paasa ang sinasabi. Ayaw mismo yan, Yes. Sa isang ekonomista. Alam mo, if the President, McCoy Jr., full support naman tayo kung maayos yung pagpalaganap niya ng governance. Pero, very insensitive kasi instead of using that weekend, sinama pa niya, with due respect, kawawa naman itong Speaker ng House of Representatives. May trabaho yan. Pero dahil first cousin niya, pinipilit niyang sumama sa kanya at ginagawa niyang sidekick. May trabaho yan. Masipag yan si Speaker Martin Romualdez. Pero nahiya lang yan at sinasama doon. When in fact, as head of Congress, the House of Representatives, Martin could have done, if Marcos Jr. is so incompetent to do something, the Speaker of the House and the Senate President can still do something to alleviate the situation now. This high inflation, the increasing value of the dollars vis-a-vis the pesos. Pwede sana yan. Pero look what's happening. Wala siyang pronouncements whatsoever. Ano ba? How do you address this problem? Puro tayo importation ngayon dahil sa palay pa lang,
may harvest ba tayo? Yung rice granary na wipe out. O saan manggagaling ngayon? Tapos hindi pa rin niya pinapatupad yung kanyang commitment na 20 pesos lang daw ang presyo. Yun, wala Tapos pa. yung sugar, sinasabi nung ES at yung bagong OIC or USEC ng DA na si Panganiban ay pagkatapos daw nito mga raids sa mga warehouses, bababa daw sa 70 pesos. Where is it now? Eli? Alam mo, Secretary Jing, may binabanggit po ang DTI na sa lahat pala ng mga ginawang raid ng Bureau of Customs, kasama yung Department of Agriculture, yung SRA, lahat po may papel pala. So, biro mo yan. So, ang nangyari, di ba, parang sa mga nakaraan nung isang buwan, puro yung mga headlines BOC, sinalakay, yung ganitong Puro kuryente. yung pala, may papel naman pala. Tulad nung tulad nung sa utos ni Vic Rodriguez, itong bata-bata niyang customs OIC collector commissioner. Utos daw ni Vic lahat yung raid na yun. Na kuryente. Tinanggal kagad, pinracer kagad yung sa Subic. Subic. But they were vindicated because they were attentive to their work. Can you imagine that? Puro kuryente. So, in other words, ito lahat, palabas lang. Sana naman, Mr. President, nakiusap po kami sa inyo. Pwede ba? Gawin mo naman trabaho mo, Mr. President. Maawa ka naman sa taong bayan, Mr. President. Okay, so malapit na rin yung kanyang 100 days Secretary Jing. So siguro maganda himay-himayin natin yung performance kasi kadalasan diyan po sinusukat yung bawat administrasyon, di ba? First 100 days. Yes. May mga tinatawag nga honeymoon period dyan na talagang walang babanat. Pero may ginawa mismo kasi na talagang kabanat-banat. Hindi pwedeng hindi pwede. In fact, this is the first administration probably in the history that it was riddled or filled with resignations, removal, and it just shows, my friends, it just shows the instability of this government. Kasi unang-una, doon pa lang sa selection process, palpak pala Kasi yung mga kinuha niya are all these people that are being fired now. Can you imagine that, Eli? What do you think of that? Ano bang masasabi mo dyan? So, dito ho talaga, yung sinasabi na, yung sa pagpili pala, pagsuri, di ba, meron silang search committee. So, dapat pa lang dyan, maayos na yung pagpili sa opisyal ng gobyerno para pagdating sa CA, kasi nagiging kahiyaya rin sila. Ang sinasabi naman, may mga, in fairness doon sa, although si Vic talaga at saka itong Trixie, they're really bound to leave that place. Kasi, pero may mga sinasabi din na isa ding nakapagpagulo dyan ay yung pagpapakialam ng isang may bahay, isang asawa. Kasi, if you are in governance, dapat yung opisyal lang ang pwedeng yung elected, yung elected official lang. Pero I don't know. Ang sinasabi nila parate, in fairness, this is just all what I've heard. Pag nakakausap ako, ay sabi nung Lam, talsikin na daw yan si Vic. Ay sabi ni Lam, ganito. Ay sabi ni Lam, ganito, ganyan, ganyan. So, ano ba, are we back to the 1970s where sabi ni Gobernadora ganito? Are we now in the 70s na ang asawa din ang nakikialam sa presidente na may bahay na husband? This is probably the second repeat of history. Kasi sa katunayan, mga tapos yan sa mga nakaraan, di ba? Pag may yung mga first lady, may sarili-sariling aktibidad, pero iba na lang yun, mga ano lang yan, picture taking, landscaping, tsaka yung mga social, ito daw talagang
she dictates on governance. Yan yung mga Ha? balibalita na yan. Sa mga nakakausap ko, but I hope, kasi once upon a time I have met this person, hindi naman siya ganun. So kaya Way nga, back 35 years or 36 years ago, nung kumukuha pa lang kami ng bar exam, na-meet ko na yan. matagal na yan Matagal na, matagal Kasi na. ang tao nagbabago. Na-meet ko rin yan sa New York years ago. Ayun. Okay, so yun ho mga kababayan. At ito sa business naman, Marcos administration raises $2 billion from commercial bonds market external. Nako. Utang yan Bonds utang. is just actually it's a debt. Oo. So kaya nga itong Marcos administration Raising money. borrowed a total of $2 billion from its debut in the commercial bonds market. Baka baka yun ang purpose niya pumunta sa New York para manghiram ng pera. Kasi 'di ba ang World Bank or Bank of America or whatsoever yung mga headquarters ng mga nagpapahiram ng pera are based in New York So dito talagang yun ang pinakamatindi rito. Bagsak talaga yung ating piso kontra dolyar at talagang apektado lahat. So At saka the central bank, according to economists, have been trying to intervene, raising interest. But too much of interest rates, hindi ba deleterious din yan sa in terms of business? talagang malaki epekto niyan. Sino pa bang hihiram? Sino pa bang magninegosyo kung napakataas naman ang cost of money mo na kukunin mo? Saka talaga ngayon apektado lahat mga kababayan dahil sa lahat po ng ating mga kinakain, binibili. Ano ba, bibili ka ng ng delata. Yung lata mismo imported Maganda sana ito lahat, maski taghirap, maski ganito, may inflation. Kung makikita mo yung gobyerno very visible. Di ba, Eli? Kung makita mo may mga pronouncements na we're trying this. We're trying our best to let these things go. To alleviate the difficulties of our people, sana mayroong ganung visibility. Pero nakita natin doon sa spokesperson who is now out of reach kasi for health reasons puro pagtakip puro cover up walang positive na announcements na tulad nung panahon ni President Duterte, mayroong ulat ng bayan. Tapos everyday si Martin Andanar, yung PCO noon, mayroong interview sa mga department to show to the people what they are doing. Sa labor sector, sa Department of Health, mayroong naka sabi parati kung anong mga ginagawa nila. Di ba? So lahat yan agad nalalaman ng taong bayan. Kung na the government is visible but now it's quiet. An example tinatago yung trip. How can you appreciate the governance if they are hiding tapos pagka nabuko saka lang sasabihin na productive daw yung okay, sige, productive, nandoon na tayo, gumastos ka ng todo-todo, ginamit mo yung military plane or whatsoever, pero show us naman, show us ano bang na-produce mo, kasi mga multimillionaire, mga prince, mga kung sino pa yung mga umattend doon sa races na yon, F1 Okay. Yes. Okay, so yun mga kababayan, abangan nga natin kasi ako interesado ako rito sa magiging sagot ni E.S. Bersamin sa pag-question ni Senator Coco Pimentel kasi sinasabi yung pagbabakasyon kahit talagang magbabakasyon pwede ka naman dito sa Pilipinas dito ka lang. It's a lesson learned. Yes, Alam mo, mahal naman din natin si Chief Justice. He has served our country
as a Chief Justice, as a Justice of the Supreme Court, maybe as a judge during his younger days, he deserves to be treated well so long as he treat himself also well. Pero kung pabalang-balang po yung sinasabi nyo po, pupunain din po kayo. Kasi napakasama naman yung sabihin mong it doesn't matter where the funds are coming from. Alam mo naman, ang pondo ng ating pamahalaan ay galing po sa blood, sweat, and tears ng mga kababayan natin. Yung nagbabayad ng buwis. Hindi na bali yung mga top 5% kasi marunong yang makipag-negotiate. Pero ang natatamaan dyan sa nagbabayad ng buwis, yung kinukolekta na, yung ano ba tawag niyan? Withholding. Withhold na. Walang choice itong mga tao na ito at talagang nagbabayad sila. Pero kung lustayin mo lang, paalis pa lang ng New York, pa-take off pa lang yung aeroplano, dalawa ng jet ng pinagyayabang ng armed forces natin sa Air Force, nakaalalay doon sa aeroplano, yung gastos yun. Malaking gastos. No. So, are we really doing good governance? Yun. Sana po, wag nyo na pong ulitin, Mr. Executive Secretary, CJ. Bago po kayo magsalita, with due respect, pag-aralan mo muna yung sabihin nyo po. Yun na po. Okay, samantala mga kasama, oras na po natin sa buong kapuluan. 1:59 na po ng hapon. At ito, nako, badges na naman ito, Secretary. Napagtado tayo rito kasi yung presyo po ng langis ay tumaas dahil sa kasi yung OPEC. Yes, at nagalit nga si Biden itong Russia-led allies ay nag-anunsyo po ng major cut sa output nila, no? Yes. So habang yung yung stocks yung imbak papaubos. Yes. So talagang matindi ho ito. Alam niyo naman ang OPEC may lalo cartel na dito. sa Pilipinas. I remember during the old days, nagrarasyon. Naalala mo pa ba 'yon? Nirarasyon yung gasolina. I think that was during martial law. Tama. Talagang kulang. Nirarasyon. Now, I hope history does not repeat when that was during Marcos. I hope it's not during another Marcos, that we will suffer from the lack of oil, fuel. So asahan natin dito, Secretary, na sa susunod na Martes magtataas ang presyo ng produktong petrolyo dito I'm sa atin. sure. Hindi ba pinag-usapan lang natin yan last Paunti-unti. week na ibababa. Rollback konti. Tapos sabi ko, 1 step backward, 2 steps forward. Bababa ng 150, tataas ng 3 peso or 4 pesos. Wala rin. And this has been allowed by the Department of Energy. Garapala na tinitingnan na imbis kaya nilang harangin, pinapabayaan. I don't know why we have been doing this as an injustice to our people. Kasi alam naman natin, kapag ganitong panahon, di ba, winter, di ba, sa Estados Unidos, at iba pang mga bansa, mas lumalakas ang konsumo sa langis. Yes. Cold. Pag cold, syempre, palakas yung mga air conditioning. Palakas yung sa mga mall. So, tumataas ang kanilang konsumo. Tapos, binawasan yung yung output, yung kanilang supply, itong OPEC. Ang OPEC, ano yan? Mga kartel yan. May kartel yan. Argentina, Saudi Arabia, ang pinakamalaking asungot yan. So, dito ho mga kababayan, ay asahan po natin yan at mukhang magdedire-diretso ho itong And if government is really visible, dapat yung Department of Energy mayroon na silang contingency measures. Like dati panahon ni President Duterte or panahon ni GMA ba yun? Mayroon ng mga contingency like yung mga mall during that time of day. Binawasan yung yung oras. May mga operations, di ba? Sa power yon, sa power generation. Hindi lang oil ang natin ngayon, Eli.
pati energy. Lahat na. Ha? Mm. Kasi yung WESM yata apektado din eh. Ha? Oh. Hindi ko alam kung ano rin ang sasabihin ng ano diyan. Ha? Kaya nga ngayon 'di ba, yung mga negosyante ngayon at 'di ba, yung mga may-ari ng 'di ba, sila po ay humihiling sa Energy Regulatory Board na magtaas po ng singil. Pero hindi po pinayagan yan. So, ewan natin kung Well, ano I nangyari hope dito. if all of them are sensitive dito sa kapakanan ngayon ng ating mga kababayan, na hirap, lalo na ang pinaka-main talaga ngayon itong food security. Kasi we are basically an importing country and we have not heard of the solution, no? Halos lahat. Una, asukal. Kasi lahat ngayon ini-import, pati nga mani pala, ini-import din natin. Mani, Yung peanut, Now, so Grabe. dapat there must be a revolutionary action as far as the agricultural sector is concerned. Lalo na ang pangulo diyan ay ang pangulo din ng bansa. Madali, alam mo, kung ikaw ang pangulo ng bansa at ikaw rin ang namuno ng agriculture, kung talagang magaling ka, talagang masigasig ka, masipag ka, overnight or maybe in the next 6 months, there will be a lot of changes in the agricultural sector. Kaya nga ito, Secretary Jing, no? At may binabanggit po si Senator Bongo na kanyang hinihikayat po ang gobyerno at lahat po tayo mga Pilipino na tangkilikin yung micro, small and medium enterprises na kung saan ay ito ay may malaking papel na ginagampanan sa mga komunidad para mapalakas yung ating ekonomiya. Alam mo, related yan sa project din ni Senator Bongo na balik probinsya. Balik probinsya kasi napaka-crowded na dito sa Metro Manila. Although medyo abrupt lang yung implementation nila, kaya nagkaroon ng spike sa COVID because in-implement nila yun during the height of the pandemic eh. Pero yan, pwede nang ipatupad ngayon yan, yung balik probinsya, but at the same time, pero alam mo, ang magiging problema ng malaki, Eli, is the financial or the resources. Kasi kung i-develop mo yung small and medium, kailangan mayroon silang source of capitalization. Now, dapat ang Department of Finance, kasi sila yung may hawak ng DBP at saka Land Bank, they should be able to probably rein in a lot of money kung papairali natin yung success nitong mga small and medium scale industries. Yes, siguro maganda rin sa ating mga kababayan, tangkilikin natin yung mga lokal na produkto. Talagang kung pinakamaraming sangkap lokal, tangkilikin natin dahil sa tayo ang bubuhay sa ating sarili. Napakahirap kasi yung buhay ngayon. Because isang solusyon kasi nitong problema natin ngayon sa dollars versus pesos is to increase our exports. And is to come up with ideas Para kung ano mga produkto. Now, kung kung maayos yung agriculture secretary natin at may magandang ideas, or if he is not as bright as his father, he should get bright people to hire bright people and come up with alternative. Wala na, hindi na tayo pwede dyan sa rice, Eli. Wala na talaga. Unlike Vietnam, Cambodia, and Laos, they have the Mekong Delta. It's a natural irrigation. Dito sa atin, kailangan pa tayo mag-build ng dam or kailangan tayong mag-build ng maraming communal irrigation system which will entail a lot of capitalization. So binabagit mo, Secretary, kung anong talaga nalang pwede, yun na lang ang pagyamanin natin. Dapat pag-aralan. Actually, may mga studies na dyan sa Los Baños, sa College of Agriculture in Los Baños, kung ano pwedeng
maging effective na agribusiness. Yes. Oh. Yung palm oil. Kasi yung coconut natin, hindi natin pwedeng ibuelo kasi mayroon silang tinatawag sa US kasi nire-reject yan eh. Mayroon kasing tayong content diyan sa cocoa oil na tinatawag nilang aflatoxin. So hindi pwede. Sa Hindi, kanila, ano? hindi. Kaya Indonesia and Malaysia are the ones really getting the bulk of Hindi ba natin of pwedeng export. tanggalin ganon? Hindi eh. Hindi. Kasi part na ng ano yan eh. Ng ating ano? Ng yung coconut mismo. Coconut. That's why some people are planting in Mindanao yung dinidevelop nila itong palm oil. Palm oil. Oh, pero there's no support, enough support from government. Marami diyang mga produkto na pwedeng suportahan eh. But is the president now studying this? Now he's the president, he can demand from Congress to get more funds for the agricultural sector. Di ba? Yes, Okay, so yun ho mga kababayan at talagang ang dami-dami hong mga dapat na gawin ng ating gobyerno para po sa kapakanan ng ating mga kababayan. Bagamat masabi natin, Secretary, lahat naman ng administrasyon, hindi pwedeng solusyonan ng overnight ito. Yes. Pero at least, ang binabanggit mo, may makita tayo na simula. Na gumagalaw. Yes, we may be a turtle versus the rabbit, but the turtle will arrive. Di ba? Oh, so, pero, hindi pa naglakad yung turtle eh. Turtle na nga, hindi pa gumagalaw. Pagong na nga, hindi pa rin gumagalaw, paano pa tayo makakarating? Usad pagong. Oo. Yun. So, yun ho mga kababayan at talagang napakarami po ng mga Marami po problema. tayong pero ang taong bayan pare, naniwala. Kaya naguyo sa kanilang mga trolls, naguyo sa kanilang mga social media. Okay, nandoon na tayo, naguyo na. Pero wag namang tuloy-tuloy yung panggugoyo. Patupad naman yung mga pinagdadaldal na mga promisa, di ba? Yes, apo. So, yun ho mga kababayan at siguro lahat naman tayo mga Pilipino, alam niyo naman, matiisin ho tayo. Yes. Pero, makita lang natin na, na meron naman nangyayari. Oo. Kahit konti. Oo. Ang nangyayari ngayon, yung mga nakakabagbag damdamin eh. Makita mo lang doon, kasama yung mga mayayaman, kasama yung mga artista, pinagmalaki, na may girlfriend silang artista, na kaya nilang gumastos ng ganito, or mga, alam mo na. Siguro, ang binabanggit mo, Secretary, yung bawasan ng mga opisyal ng ating gobyerno na ipakita sa tao yung parang hindi sila naghihirap eh. Tayo lang. Siguro, pero may batas naman dyan, dapat sila manguna para sa simpleng pamumuhay. Yes. Di ba? At saka, with this very tight financial strait that we are in, dapat may mga austerity measures. Dapat ang mamumuno dyan, ang ating Pangulo, papakita niya as good example na we should not spend. Dapat kung may mga unnecessary travels na ina-approve ng mga secretary of the department para sa kanilang mga empleyado, i-curtail na natin yan. Yes. Only those which are really needed, and the guidance should be that it will bring home the bacon. Yes. Kasi Kung pupunta ka doon. Kasi kagaya noon, sinasabi niya he has to attend that para makakuha ng Alam mo, hindi naman tayo, we're not born yesterday, Eli eh. Hindi naman tayo ignorante na may ambassador tayo sa Singapore. May tayo, labor attaché. Mayroon tayong trade attaché. Bakit hindi sila magkumpulan doon at gagawin yung follow-up? Bakit kailangan pa ang ating Pangulo ang makipag-negotiate dito sa mga So it's really a lot of baloney eh. Di ba? pero siyempre ako, alam naman na nating lahat palusot lang lahat yan. So wag na sana.
bistado na po kayo mga Mr. McCoy Jr. Wag na pong ulitin. Yes, ha? Oo, para tuloy-tuloy ang paniwala ng taong bayan sa iyo. Ayun. So, yun ho mga kababayan at talagang siyempre lahat po tayo, yung sinasabi maghigpit ng sinturon, pero manguna dyan ang mga opisyal ng gobyerno. Yes. Siguro baka yung mga malalaking SUV na ginagamit ng mga government official na malakas na kumonsumo ng gasolina o crudo, tabi muna. Yeah. Kasi kagaya niyan, isinasama pa yung opisyal ng Congress. Ha? Ano namang business nila doon? Pero I mean, in fairness to Speaker Martin Romualdez, mabait yan, masipag yan, matalino pa yan. Wala naman choice siguro yan. At sinabihan lang, pare, Binsan, sama ka. Ano mo ako, alalayan mo ako dun. But by doing that, he has reneged on his job as a Speaker of the House. Di ba? So, sana wag naman sa susunod dapat yung mga may responsibility sa kanilang tungkulin ay manatili doon sa kanilang pwesto. Yan apa. Okay, at samantala mga kasama ay ito, Bangko Sentral ng Pilipinas is ready to take further policy actions as inflation weekend yun 6.9 pala percent ngayong September. It's going to develop higher. Kasi it's nowhere to go but to go up 6.3 noong August, ngayon September 6.9. So lumalala. And economists are saying it will go to 7.2. Grabe no. And complementing it is the increase in the dollar exchange. Ang dollar will go to 65. Although right now it hovers between 59 to 60. Pero pagka umabot na yan doon, well, yun na nga yun. Alam na natin yung patunguhan. Pero ano ba ang ginagawa? Tell us, please. Yun, ang kailangan natin. Tell us. What is it? Para kung may mga iba pang mga ekonomista dyan na makakatulong, tutulong sila. Pero wag naman very secretive tayo sa mga or secretive or wala lang talagang ginagawa. Di ba, Eli? Okay, so yun po mga kababayan at talagang siguro lahat to tayo nag-aabang din kung ano yung konkreto siguro pagkatapos din ng 100 days kasi sana magulat sa bayan na secretary. At saka tayo hindi naman tayo nagmamarunong pero these are basic things na not only economists or tayo naiintindihan natin ito at kaya lang nagsasuggest lang po tayo in the hope that they'll perform their duties. Opo. Okay mga kasama, oras pa natin 2:16 na ho ng hapon at i-anunsyo ko lang dahil sa bagamat kahapon ko pa ito nalaman anong gabi sa aming mga kaibigan ay para po sa ating mga listeners nakakilala dito po sa veteranong broadcaster na si Rene Jose. Dati pong anchor ito sa DCWB, DZXL, DWIC. Talagang ito po ay veterano. Siya po ay pumanaw na po at ang alam ko edad na 79. I see. So siya nga po ay nakaburol ngayon sa may Dulce Funeral Homes Abad Santos, Tondo, Maynila. Now talking about ng isang journalist na pumanaw din si Percy Lapid, si Percy Mabasa ay sana man lang mabigyan ng lunas, hustisya. Naibigay yung hustisya. Ang kanyang pag-iwan sa atin dito sa mundong ito. Ayun, kasi talagang alam naman natin na dapat sa mga ganyang yung mga demokrasya na bansa tulad ng Pilipinas, bayaan mo kung bumatikos kasi may kalayaan naman sa pagbatikos Kung talagang sabi mo foul, below the belt na, pwede mo namang idebanda. Pwede idebanda, saka wag naman ganon. Foul naman yung ganyan. Okay, so ang usap-usapan rito, Secretary, ng ating mga kasama sa industriya, kasi kadalasan nangyayari ito sa mga probinsya.
Pero ngayon umabot na sa Metro Manila na ganyan, Yes, kapag oo. hard-hitting commentator ka Oo. inaambush ka. Sa Davao Oo. lang yan at saka sa Cagayan or sa Mindanao lang yan normally. Dati sa mga nakaraan, no? Doon minsan yung isang kaibigan ko sa Dumaguete naman. Mhm. Yung si Edmond Sistoso, pinaslang din yon. Mhm. Now, hindi ko alam, di ba mayroong undersecretary for media, ano? Meron. Sino ba ito? Joel Egco. Si Joel, siya pa rin ba? Siya pa rin. So siguro makausap natin si Joel kung ano ba ang mga ginagawa ng office na 'yan, para kasi they're supposed to be the protector of our media people. Pero talagang alam naman natin na kung bisa may mga threat, banta sa buhay, ite-text ka, tatawagan ka, kadalasan yung mga kasama natin sa mga mamahayag, binabaliwala yan So, kaya lang kung tatratuhin mo naman, hingi ka ng security, parang mahirap naman yung ganang arrangement Yeah. Diba? Sa pangkaraniwang mamahayag, naku, napakahirap. Lalo na pag si Ricky, madalas mag-date ito hindi pwedeng security susumbong sa asawa. Pero pinakamainam talaga rito, Secretary, malutas ang kaso, malaman kung sino ang gumawa, responsable, Yes. at yung utak nito, kasi kapag ganyan, lagi nahuhuli, palagi ko babawasan yung gagawa ng krimen. Pero at the end of the day, well, I'm hopeful. But there are just too many of these cases that have ended nowhere, Ellie. Oo. So, sana may magagawa at mahuhuli yung perpetrators. Ayun. So, yan po pinaka mainam. Sabagay, lahat naman sa kampanya po, laban po sa kriminalidad dito po sa ating bansa. Kapag meron pong nahuhuli na gumagawa ho ng mga krimen, kapag nakita ho ng publiko yan, talagang yung iba magdadalawang isip na na gumawa ng krimen. So, yan po ang pinaka-importante, malutas po at mapanagot ang mga kriminal na ito. Bagamat sa ngayon, ngayon lumamig na yung issue ng ibabalik ba o hindi, yung parusang kamatayan. Pero kahit naman siguro walang parusang kamatayan, kung talagang yung totoo yung totoong suspect yun ang mapapatunayang nagkasala. Yes, kasi alam mo, there is still a lot of things to be desired in our justice system. Ito nga lang maiba tayo, no? Okay. Itong tungkol sa kay Yusek Lorraine Badoy. Yeah, Oo. Ako, I'm in full support of Yusek Badoy in her quest to protect the country from terrorists. Okay. Oo. So, para sa akin, sana ang mga judges ay mapagmasid din sa mga nangyayari sa ating bansa. The first place, bakit po pinasa ang law on terrorism, 'di ba? At saka in-uphold ng Supreme Court dapat pa lang doon nagiging nagiging conscious siya sa sana what are the means to protect the nation, the country. Tsaka siguro kailangan ng testimony ng mga ng mga those who are in the know of the military and police organization, di ba? Kasi ito po yung nakakaalam ng mga pangyayari Tama. di ba? If you just analyze it based on your own perception without empirical data from what is actually happening on the ground, then how can you judge? I mean, madaling mag-protect ng human rights, madaling mag-protect ng legal rights. But vis-a-vis the actual things that's happening on the ground, then dapat he should have exercised more caution. Yes, opo. Para hindi naman gagawa ng ganun yung mga empleyado ng gobyerno who are tasked to maintain peace and order, to run after terrorism, to run after criminals. Kasi mawawala ng gana ang ating mga kapulisan kung ang justice system natin ay wishy-washy, di ba? Yes.
Okay, mga kasama, oras po natin 2:22 ng hapon at babasahin ko lang yung ilang komentaryo, Secretary, opo. ng ating mga listeners Yes. at sumusubaybay sa ating Facebook Live. Ito mula kay Andre Concepcion. Hello po, good afternoon. Watching from Quezon City. Salamat po sa inyo, Andre. Si Abby Sierra Milagros, good afternoon daw sa atin. Opo. At si Thank you so much. Jessie May Lopez, maulang hapon sa lahat. Umuulan ba ngayon? Okay, at ganyan din kay Bruce Alcantara. Hello po, Sir Eli at Sec Jing. Si Clarence Castro, kailangan talaga transparent sa mga binabalita para walang bias. Ayun. Po. Mula naman kay Jalon o Hailon, maupay na kulop po. Oh. Stay safe. Sa Marinyo or ano ba yan? Waray di ba? Waray. Waray upay. Ano ba yung tawag doon? Maupay. Maupay. Parang magandang hapon siguro. Magandang hapon. Okay. So, ayan po, ilan po sa ating mga listeners dito po sa ating mga kababayan. At samantala, ay meron po dyan sa may, sandali, merong anunsyo sa may Quezon City. May binamagit si Pia. Oh. Ay, Pia, magandang. Sos, na-miss ka na namin, Pia. When are you going to be part of our broadcast here? Ito, yung sinasabi ng Quezon City government na yung may nangyari kasi insidente dyan, noong isang araw sa barangay Balingasa, Quezon City, at base sa report, meron pong isang casualty, samantalang tatlong manggagawa ay dinala po sa Quezon City General Hospital para po sa mabilis na medical attention. At 5 ho sa kanila na-release na po sa ospital at 5 ay nasa nasa ospital. Pero bagamat yung pribadong kontraktor ay nagbigay na po ng kanyang tulong sa kanyang mga magagawa, ang city government ay nag-utos na po sa mga kinaukulang city offices para asistihan ang pamilya ng namatay at ng mga nasaktan ng biktima. Ang bilis talaga ng Quezon City. So, oo nga, magaling talaga si Mayor Joy Belmonte. Well, of course, kanino pa ba magmana yan? Kundi kay Manong SB, Manong Sani. Yan, kasama ko sa Congress yan, si Manong Sani. Napakagaling yan. Before we end, naalala ko lang yung philanthropic work ni Dr. James D. Sa Chinese General Hospital. Di ba mayroon silang dinidevelop na pinapairal na information tungkol sa yung kanilang mga equipment. Naalala mo yun? Yung ina-advertise nila? Wala akong copy. So, mayroon silang parang robotic surgery. So siguro know more about it. Siguro in our next broadcast or bukas ipapaalam namin ng gusto in details yung balita tungkol dyan sa Chinese General Hospital. Alam mo, napaka magaling yan ang natin dyan, ang director or presidente. Si Dr. James D, isang philanthropist, businessman. So, tangkilikin natin ang kanilang mga at syempre marami provide na service dyan. Libreng, marami sila binibigyan ng libreng serbisyo at pagtulong po sa ating mga kababayan na talagang sa ibang ospital, Secretary Jing, talagang napakamahal, di ba? Oo. At gastos, pero dito po ay okay naman. Oo. Okay, so siguro wala na tayong panahon, what time is it now? 2:27 pa naman at ito inaabangan natin yung singil sa kuryente. Nako, baka mas tataas pa raw matapos yes. yung pagharang ng ERC sa hiling ng yung sa SMC. Oo, at ang tapos Meralco. minsan alamin natin yon kasi in one of the budget hearings ay nag-alboroto si Congressman Dan Fernandez tungkol sa hindi paggawa ng audit ng ERC. At nagalit siya at parang iniipit niya yung budget ng ERC dahil masyadong pabor
ang ARC sa mga companies na they were supposed to regulate. Aalamin natin ng gusto yan kung anong nangyayari dyan. Yeah. In particular, ang minimension ni Congressman Dan Fernandez ay ang Meralco. Okay. Okay, at magandang hapon din kay Yoli Crisanto at Jomel Gonzaga ng Globe Telecoms at yung Globe okay raw dahil sa yung kanilang may 73% na growth sa 5G traffic for the first half ng 2022. Wow, so, mapaganda nyo yung servisyo nyo na yan, ha? Oo. Okay, good afternoon sa inyo, kay Yoli Crisanto at si Jomel Gonzaga sa Corporate Communications. Okay, so ito pa, may mga pahabol pa, sandali lang, ha? Advocacy Railer, LTFRB Region 3 at Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr., 4 na dekada na po ang illegal blue jeep terminal sa Olongapo. Sana aksyonan na po ninyo. Okay, so yun po, no? At maaari kayong magbigay po ng inyong pong mga mensahe at mga nais na ipanawagan dito po para po sa inyong sumbong, reklamo, o kung kailangan nyo lang ng tulong, magdala po ng liham, magpadala ng liham sa i-email nyo lang ho sa amin, ras0817@gmail.com. Yes, please don't fail to communicate with us. Okay. Lalo na po yung pinapanawagan natin, yung may mga problema. Kasi ang ating programa ay basically talagang public service. So, tulad nung in-interview namin na nasa Paris pa yon, isang advocate ng para sa kabutihan ng mga OFWs natin doon, ay na-interview natin at sinasabi niya marami pa daw mga OFWs na talagang naaabuso. Yan. So kung ang inyong mga kamag-anak na mga OFW ay nandoon sa Middle East, nandoon sa Europa, or dito man lang sa Asia, no, ay wag kayong mag-hesitate to call us or coordinate with us para po mapaabot natin sa kinaukulan yung mga hinaing nyo at dahil wala kayong access because of your place in life, kami po ni Eli, ni Ricky and myself at si Pia, we will always be there to help you and kakalampagin natin yung mga opisina na dapat gumagawa ng aksyon para sa kabutihan or para mabigyan kayo ng solusyon sa mga problema nyo. Okay, maraming salamat sa iyo, Secretary Jing. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Eli, at magandang hapon muli sa ating mga kababayan. At huwag kayong magpaulan kung maulan man na hapon ito ngayon dahil syempre mahal ngayon ang gamot. Mahal ngayon ang magpapahospital. So iwas kayo sa sakit. Bawal magkasakit. Good afternoon and more blessings for all of you, my dear